Makakasama na rin natin via Zoom si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang hapon po, Good afternoon, Sentry. sir. Magandang hapon po, kasamang Sandro at kay Miss Maan. Oo, na-monitor nyo naman po, no? Kahit nung una pa man, yung naunang affidavit din ni Madriaga. And siguro yung conversation din po kanina, na kumbaga, tayo parang nag-interview via hindi email. Oo, Parang nagpadala lang tayo ng karagdagan pang tanong na tanong ng publiko. So, yun po, sa mga nalaman nyo na kay Madriaga, ano pong inyong nakikita? Sir. Ganito po, I will be suspending my judgment about yung credibility ni Mr. Madriaga until makausap ko siya, no? Which I intend to do in the coming weeks. Para lang makita natin kung ano ba ito, what is this guy really about. Pero having said that, based on dun sa mga nakikita natin at naririnig natin from the lawyers and from other open sources, ay ano siya, talagang meron silang connection, meron silang links with VP Sara and the office itself. Kaya yun yung starting point kasi, para lang ma-weed out natin yung possibility that this is some random Juan de la Cruz na na gustong gumawa ng eksena. So ruled out na yon. So ando doon na tayo na meron talaga siya, loob talaga siya. Ngayon, ang next natin ipoprove is yung mga ibang claims niya. Mabibigat yon. Mabibigat yon, kaya kailangan natin dahan-dahanin yung pag-ascertain ng veracity nun. Sentry, itong kanina napag-usapan din namin na bahagi doon sa interview ni Maan Macapagal na ibinigay nga sulat kamay, binabanggit doon ni Madriaga na siya ay nag-deliver di umano ng pera doon sa mga involved sa Oplan Double Barrel. Doon, at ito'y pwede rin itong magamit sa ICC kung mapatunayang totoo nga. Ito bang ganitong mga pagkakataon, hindi lang ba ito talaga nangyari kay Madriaga o meron ding similar instances na talagang may uugnay dyan sa Oplan Double Barrel ng nakaraang administrasyong Duterte? Kung totoo po at ma-prove natin na totoo yung sinasabi niya regarding that, iyan na mismo ang isang key information that may contribute dun sa pag-prove nung kaso kila Duterte, kila Bato, and the others. Pero sabi ko nga, well, as it is, kompleto na yung ebidensya in that regard sa ICC cases. But it won't hurt kung madadagdagan, provided yun na nga, provided ma-prove natin later on na totoo. Ngayon, yung sa tanong mo, Sandro, sa sobrang dami kasing pera na pumasok nung panahon nila Duterte, hindi lang pera ng gobyerno ito, pera ito ng pogo, ng illegal drugs, na sa kanila dumadaan kasi sa kanila naglalagay sila yung, kumbaga, sila yung mafia head, di ba, nung mga panahon na yon. Kaya lahat, at ang information natin on, kunyari, yung mga DPWH, yung racket. Lahat yan na hindi lang nagbibigay kay Duterte, kila Bongo, pati dun sa mga magkakapatid. Meron silang share. O, dito sa Pogo, ganun din. Hindi ito parang para sa buong pamilya. Hindi, hati-hati yan. Customs, hati-hati yung entrego sa kanila. Kaya sa sobrang dami ng perang pumapasok, kailangan talaga nila nung mga katiwala na magkukuha ng pera, maghahatid kung saan para lang ito ay makarating dun sa kailangan makakuha ng mga pera na yun. At yung issue rin po ng national security dahil doon sa panibagong yung handwritten note yung sagot ni Madriaga kay Maan Macapagal, may binabanggit na siyang PLA doon mismo sa Bataan. So ano pong Dumadaong yung submarine submarine pa yon at 100, ano ba yun?
Chinese military ang nakita. Hindi lang, ito yung sinasabi ng mga magsasaka, no, na sinasabing naagawa ng lupa doon. Natinulungan nga ni Madriaga. Ano po yung implikasyon din ito kung mapatunayang totoo ito? Alam nyo, yung mga reports na ganyan, even naman nung kasagsagan ng Pogo, dumadaan sila mismo sa mga airports. Di ba? Sa mga airports. Ngayon, kung yung mga ganyang dumadaan sa ibang means, no, hindi sa front door, ika nga, baka magpapasok ng droga, armas, kung ano-ano. At alam naman natin na yung nakita na yan doon sa Quadcom hearings na kung ano yung mga ginagawa nila doon sa mga township na Pogo. 'Di ba yung kay Alice Guo, 'di ba ganon, tapos meron nga itong sa Bataan yung ginagawa ni Harry Roque. Talagang ano siya, naging threat to national security na siya. Kaya nga, pag-upo ni President Marcos, kung hindi siya pro-China, pinasuspend ka agad ito dahil nagiging pugad, hindi lang ng mga illegal na mga krimen, kung hindi ito mga national security threats. Kaya kailangan natin i-retrace talaga lahat ng mga pinagagawa nila noong panahon ng mga Duterte. Si Congressman De Lima, Laila De Lima, ay dumalaw na din. Kaya Madriaga sa BJMP dahil sumulat si Madriaga kay Congressman De Lima, no, na kumbaga tulungan siya or gusto niyang ikwento nga rin sa kanya itong mga nilahad niya sa sworn affidavit. Kayo po ba'y nag-usap na ng kongresista, kumbaga, sa mga napag-usapan nila ni Ramil Madriaga? Not after, but she she consulted me about this. So pinag-usapan naman namin kung ano yung mga initial namin na tipong initial thoughts and yung mga agam-agam namin. So she proceeded and interviewed si Madriaga, but ganun din, she intends to proceed slowly with this new witness kasi ayaw natin din na mapatibong tayo o kung ano man, di ba? Tapos ultimately may himayan pagka nagkaroon ng congressional hearing, makikita natin, masasaksihan ng mga kababayan natin kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Mr. Madriaga. Sa ilang news reports sa Sentry, sinasabi ni Congressman De Lima, kumbaga nag-request siya sa BJMP, ay dapat daw ay masiguro yung kaligtasan ni Madriaga sa loob ng piitan. Habang tayo ay syempre kumukuha ng mga sapat na ebidensya, pruweba sa kanyang mga inilahad. Sentry. Yes, I totally agree, and mukhang doon sa kung nasaan siya ngayon, komportable sila doon sa kanilang seguridad. At I think yung si Attorney Palad would be in a better position to make that assessment. But pagka after New Year, pagka talagang na-vet ito ng maayos at mukhang totoo nga yung sinasabi, di kailangan talagang ilipat siya sa mas secure na lugar. Pero, Sentry, di ba, nangyari yun Sinabi rin naman niya, ang Office of the Vice President, yung staff, hindi ko alam kung na-establish ba na mismong ang Vice Presidente ay dumalaw na rin sa kanya at one point. Oo, Sentry. At kumbaga may project daw doon ng OBP. Ang pinagtataka lang ni Madriaga, bakit sa Annex 2? Bakit hindi rin kayo sa 1, 3, 4, 5? No? Parang tinry din siyang makausap. Lalo pa yung ganon. Oo, Sentry, ano po masasabi niyo? Yes, I think that's easily verifiable. At yun na nga, kung totoo yan, talagang suspicious yung actions na. Kasi mukhang naghahabol na ito na tipong ngayon sila nagkukumahog
Como naglabas na ng impormasyon. But I think it would be too late. At this point in time, nag-decide na siguro si Madriaga, assuming totoo yan, na talagang kumalas na. Binigyan naman yan siguro ng sapat na panahon eh. Kasi 2023 pa siya na nakadetine. At si Harry Roque yung nag-file ng kaso. Yun yung nakakaano dito. Ang medyo nakakadagdag sa credibility nito ni Mr. Madriaga is yung kaso niya is directly related doon sa mga allegations niya. Nag-file siya ng kaso kay Harry Roque before siya kinasuhan ni Harry Roque. Kaya makikita mo nung may siya, may connection. Tapos ngayon itong mga farmers na sinasabi, pag lumabas ito, idagdag yan sa punto sa kanya. So slowly nababalidate yung mga mga bona fides, ika nga. Kung pag-uusapan yung Pogo, alam naman natin na tumayong abogado, 'di ba? At may kinakaharap siyang kaso. Kaugnay niyan. Yes, yun na nga. Kaya nga yun yung Kawing-kawing. yun yung isang mabigat na patunay doon sa mga kiniklaim ni Mr. Madriaga. Kasi ang nagkaso mismo si Harry Roque. Hindi ito parang ibang krimen na totally unrelated na lang siya, naghahanap siya ng paraan para makawala doon sa kanyang predicament. Ito hindi. Yun mismo yung yung connection. Kaya talagang magkakasama ito. Ngayon ang kailangan na lang natin hihimayin at ipoprove isa-isa yung mga specific allegations niya. Yung mga hatiran ng pera, mabigat yon. Kasi talagang contributory yon doon sa whether it's an impeachment case kay Sara, doon sa plunder case niya, or doon sa ICC case. Lahat yon yung galawan ng pera na yon, malaking bagay yon. Siguro, panghuli ko na lang pong tanong, Sentry, ano pa po bang inaasahan din natin in the coming days at sa mga unang araw ng 2026? Yan nga, isa yan sa kailangan natin ma-prioritize. So, one of the, by after New Year, I will endeavor to talk to Mr. Madriaga myself para mahimay ko yung mga kailangan himayin. Then, if I'm convinced na siya, legit siya, na testigo, we will have to present him sa malaki-laking forum para makita ng mga ng kababayan natin. Kaso nga po, siya ay nakakulong dahil sa kaso ng kidnapping. Hindi po kaya yun ay makakasagabal din? Hindi, pwede naman kasi, kunyari, magkakaroon ng congressional hearing, we will have to request na matransfer siya ng kustodiya habang kinakandak yung hearing. So that way, rin siya, both secured and accessible. At ito yan, kasi pagka pinipresent sa mga ganyang forum, makikita nyo yung demeanor eh. Di ba? Makikita nyo yung demeanor, yung publiko mismo. Kumaga, don't just take the word ng mga nagtaong nagpepresenta sa kanya, kundi kayo mismo. Mahuhusgahan nyo kung yung demeanor niya ay kapani-paniwala at yung mismong sinasabi niya ay may kapani-paniwala. So makikita na lang natin yan in the coming weeks. Pero po, sa tingin niyo po, hindi po ba dapat magsimula na rin mag-inot-inot ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ang Kamara na rin na simulan na ngang imbestigahan at silipin itong si Madriaga? Palagay ko, baka mas maganda pa sa House kasi sa Senado, aanuhin lang yan, iaharas lang yan ng mga Duterte senators eh. Anyway, both would be televised live. Mas maganda nang nakakapagsalita siya na maayos kung sa House gagawin yung investigasyon. So aabangan natin yan kung talagang tatalima, tutugon ang Kamara dyan sa sinasabi ni Senador Antonio Trillanes IV. Maraming salamat po. Ay, Merry Christmas na rin, Sentry. Maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas. Ayan po si dating Senador Antonio Trillanes IV.